Yo, what's up mga kapulido? Gen X Motor Parts. May content tayo ngayon. Itong compressor natin bumigay. Pero shoutout muna natin yung mga dayo natin. Ayan, Team Stock Scam. Ito yung recruiter nila si Sir taga Santo Domingo. Stock Scam Santo Domingo at mga taga Malasiki. Shoutout sa kanila. May papaset up sila yung Stock Scam din. Ito shoutout to. Taga Tarlac daw siya. Hi vlog, welcome to my guys. Ako yung taga Tarlac. So welcome, ay intro muna. Gagawin natin itong compressor ko. Kasi bumigay na siya. Kasi wala silang forever. Intro. Sorry, it's DJ. Yo, ito kayong gagawin natin ng video. Ang nabili ko sa Bamban noon ng 3,000 pesos na made in Australia na ayan, Spen Jackson ay namatay. Condolence sa kanya. Namatay siya. Siya nga. Oh, so ginawa ko ito kasi minsan nagtitrip to mag-isa. Ginawa ko, nakita ko yung ano, yung kanyang terminal ay nogsu. So unang troubleshoot ko yon. Kaya syempre ang gagawin mo pag ganyan, kasi switch on off on lang naman to. Kumbaga ano to trigger switch siya. Kapag ka nagkaroon ng shorted, mamamatay siya. So pwede mo tong i-bypass kasi switch on off on lang to. Pwede mo siyang i-direct. So i-direct ko siya, ito na. Baka sakali yun lang ang problema kasi nga may sunog tas lagi siya nagtitrip. So nung dinirect ko, ayaw pa rin. Ganito ang kanyang reaction. Ayan o. Ayaw niyang tumuloy. Tep, ayaw niyang tumuloy. Anong sira nun? Starter relay, no? Ay, sa motor pala yun. Sigunyal, sir? Wala na mga log yung sigunyal niya. In-overall na pala namin to. 250cc siya, 2 cylinder. Ayan. Oo nga. Legit nga. 250cc, 2 cylinder siya. Ayan, o, dalawa yung piston niya. In-overall namin. Okay na mga kapulido. Naganaw ko yata ang content dati to kung in-overall ko. So syempre kapag ka ganun ang problema, pwede mong gawin ito. Iluluwagan natin yung kanyang belt para makita natin kung okay ba ang motor. Or tanggalin mo yung belt. Yan. Tapos try mo siyang isaksak. So saksak muna natin. Pag gumana to, ibig sabihin okay ang kanyang motor. Ayan. Napakalakas ng kanyang motor. Oh, kalamig dito. So yun, gumagana yung motor niya mga kapulido. Tatayin natin. Ayan. Ibig sabihin okay ang kanyang motor. Okay din ang kanyang running capacitor. Ibig sabihin po, ang sira lang niya ay yung pag-i-start. Hindi na kayang i-start na may mabigat na load. Balik natin. Yan. May belt na siya. Tapos i-tension ulit natin. Yan. Naka-tension na siya niyan. Saksak ulit natin. Ay. Yan o, hindi niya kaya. Umuugong lang siya. So hindi po pwedeng ganyan. Pag umuugong lang na ganyan, mag-iinit po yung makina, motor natin. Masusunog yung kanyang winding. So pagka ganyan po, kailangan natin siyang gawin. Kaya namamatay ito. Nagti-trigger out siya. Kasi kapag kaganan na-overload, mamamatay talaga yan. Mag-o-off siya mag-isa. Safety purposes po yun. Ito. So kadalasan po kapag ganyan, isang problema yung kanyang capacitor. So ang motor na to ay may dalawang capacitor.
ito yung tinatawag na running capacitor. Ayan ang kanyang value. Yan. Sige, basahin ko na lang. 450 volts, 40 microfarad. Tapos meron siyang starting capacitor. Ayan. Mukhang napalitan na rin kasi bago rin siya. Hindi na siya stock. Kargado na siya. So, ayan. 200 microfarad, 450 volts. Medyo mataas yung 450 volts para sa starting. So, pwede itong gamitan ng ibang value. Basta yung microfarad niya is pareho. Yung voltahe, pwede yan mas mababa. So, try na lang natin mga kapulido. So, bibili muna ako. At kayo maghintay. One eternity later. Alright, nakapulot na ako. Doon sa ilalim ng tulay, napulot ko to. Ayan, bago. Bagong bago pa, no? Napulot ko lang. Nabili ko siya ng 350 pesos. Magkaiba lang sila ng itsura. So, eto. Siya nga pala, kapag ka po umandar yan, wag na wag pong hawakan to. Yan. Dahil po nagkakarga ng kuryente sa loob yan. Na-maintain yung kuryente sa loob. So kapag ka nahawakan po yan, makukuryente po kayo dyan. Basta okay siya. Basta sigurado ng safe. Lalo pa yung bago. Matagal na nagpopondo ang kuryente sa loob bago mawala. So wag na wag pong hawakan yan hanggat di sigurado siyang na-discharge. Pwede nyo gawin yung i-shorted nyo siya sa bakal para mawala yung power niya. So dahil bago naman yan, wala pang karga yan. So papalitan lang natin to. Starting, kasi nga ang problema natin ay starting lang. Yun, starting lang yung problema niya kasi ayaw lang niyang umistart. Pero pag walang load, nakaka-running siya. Kumbaga, yung pinaka-arangkada niya ay wala siyang primera. Kinta agad. Tupong trabaho po kasi nito ay bigyan ng lakas yung motor para mapa-start lang siya sa mabigat na load. Pero pag tumatakbo na kasi yan ng mabilis, hindi na kailangan yung starting. So namamatay. Ang trabaho lang niya is start, tapos mamamatay ulit. So pinutol ko na yan. Tanggalin na natin. Wala naman pong polarity ito dahil AC, alternating current siya. Ang mga may polarity yung DC, direct current. Ayan, AC. Ilagay na natin to. Yan. Yan. So, itatap ko lang siya dito, ha. Wait lang. Alright, at na-mount na natin yung bagong capacitor. Ayan, na-stress pa ako sa kakahanap na wala yung isang tornilyo. Kumuha lang akong bago. At the same time, hininang ko ng torrekta para hindi siya naglo-loose kasi naglo-loose siya eh. So, testing muna natin bago natin i-final. Saksak lang natin yan. Sana di sumabog. 1, 2, 3, go. Yun o. Yun o. Gumana. Nalaing shock. Oh. Nalaing shock. Oh. It's working, man. It's alivening. So, i-mount lang natin to. Ayos na mga kapulido. So, salamat po sa inyong panonood. Naway nakatulong po ito sa mga nagdi-DIY din. Yan o. Kumakarga na o. Ayos. Salamat po sa panonood. Siyempre, okay na. Ayan po yung naging value dahil wala akong makitang ibang value. 200 microfarad, 250 volts. Ang pagkakaiba lang nila yung voltahe. Starting lang naman to. Saglitan to gagana, tapos mamamatay din. Sana po nakatulong sa mga nangangailangan. Pulidong gawa at Genix.